30 taon na ang nakalipas magmula nung araw na yun. Ang taon kung saan unang tumibok ang puso ni Dilara. 1993, nasa 22 anyos si Dilara nang makilala niya ang lalaking iyon, si Rico. Nasa isang library ang dalagang si Dilara. Nakasandal sa isang stante ng mga libro at nakaupo sa sahig habang nagbabasa. Isa ito sa mga paborito niyang nobela noon, Florante at Laura. Halos manirahan na siya sa library ng mga panahong yun dahil kapana-panabik ang mga tagpong nabasa niya. Dinadala rin siya ng kanyang imahinasyon ng kanyang nobelang binabasa. Ngunit nawala lahat ang tahimik niyang paligid nang mahulugan siya ng 3 libro sa ulo. Dahilan para mapadaing ito at galit na tumayo. Mabilis niyang sinilip ang gumawa noon. Kunot noon niyang pinagsadlahan ang binata na ngayon nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata niya. "Bakit mo ako hinulugan ng libro?" Maangas at galit na tanong niya dito. Nakalimutan niya na nasa library pala siya. "Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman alam na may tao pala dyan." Pangangatwiran sa kanya nito. Mas lalong nag-init ang ulo ni Dilara kaya umikot na ito upang harapin ang binata sa kabilang estante. "Aba't sinasadya mo nga!" Sigaw niya dito. "Ihuhulog mo pa rin ang mga libro kahit walang tao?" Dagdag pa ni Dilara. Dahan-dahan siyang lumapit dito at dinuro ito. "Hindi ko naman yun gagawin. Huwag mo naman ako pagbintangan." Nagtitimpiring sabi ng lalaki sa kanya. "Sinasadya mo!" Pabalik na sigaw ni Dilara. "Hindi ko nga yung sinasadya. Gusto ko lang naman ibalik yung mga librong kinuha ko. Mali ko bang may mga nakahigang libro doon at nung inusog ko ang mga librong kinuha ko ay nadamay ang mga librong nahulog sa iyo?" Inis na paliwalag nito. Akmang magsasalita pa si Dilara nang biglang lumapit sa kanila ang librarian. Masama ang tingin nito sa kanilang dalawa, kung kaya't dali-dali rin itong sinanyasan ng dalawa na lumabas na. Padabog na lumabas si Dilara. Ngayon ay pakiramdam niya ay tinanggalan siya ng kaligayahan. Hindi rin kasi pumayag ang librarian na hiramin niya ang libro, kaya mas lalong nanlumo si Dilara. Bagsak ang dalawang balikat ni Dilara na naglalakad sa hallway. Total, wala naman na dito ang pinunta niya, kaya napagpasya niyang uwi na lang siya. Tatawag na sana ng tricycle si Dilara nang may pumigil sa kanya. Masama naman ang tingin niya na ipinupukol ang mga tingin sa binata kanina. "Oh, bakit nandito ka?" Tinghal niya dito. Napakamot sa batok ang binata at napaiwas ng tingin sa kanya. "Ang sungit mo naman. Gusto ko lang naman sana ipahiram sa'yo ang librong binabasa mo kanina. Meron kasi ako nun sa bahay." Nakangusong paliwanag ng binatilyo. "Pero kung ayaw mo naman, sige, aalis na ako." Dagdag nito. Mabilis na umirap ang binata sa kanya at nagsimulang naglakad papalayo. Nilamo na ata si Dilara ng pride niya. Dahil sa kagustuhang matapos ang libro, ay dali-dali niyang hinabol ang binatilyo. Sandali!" Sigaw ng dalaga. Hinihingal na ito nang maabutan ng binata. "Sige, pahiram ako," aniya. Ang binata naman ay nilahad ang kamay niya rito. Ipinagtaka naman ni Dilara. "Ako nga pala si Rico." Pagpapakilala nito sa kanya. Sandaling tinignan ni Dilara ang kamay ng binata. Tila hindi niya alam ang gagawin doon. Suplada na nga, bingi pa, bulong pa nito. Mabilis na nakipagkamay si Dilara dito. Dilara nga pala, pagpapakilala niya rin at binawi kaagad ang kamay. "Diyan tayo magtatagpo bukas," turo ni Rico sa puno ng akasya sa bakanting lote na katabi lang ng school. "Kahit mga alas 8 ng umaga, nandyan na ako." "Sige, pupunta ako." Nahihiyang usal ni Dilara. Mabilis siyang umiwas ng tingin sa binata at tumakbo. Kinabukasan, alas 10 na ng umaga, nakarating sa tagpuan si Dilara. Palihim pa itong nagpalingalinga sa mga puno at hinahanap si Rico.
Bagsak ang balikat na napaupo si Dilara sa ilalim ng puno. Sunod-sunod din siyang napabuntong hininga. Paasa, bulong niya. Wala pang ilang segundo ay nakarinig siya ng kaluskos. Nagulat na lang siya at biglang may nahulog doon mula sa puno. "Kagagaling ka dyan?" Gulat na tanong ni Dilara. Tumango ang binata sa kanya. "Ang tagal mo naman, 2 oras na ako nag-aantay," saad ni Rico habang pinapagpagan ang sarili. "Hindi ko naman sinabi sa iyo na maaga akong pupunta," pagtataray ni Dilara sa kanya. Umirap lang ito at pinagpagan din ang sarili dahil nahulugan din kasi ito ng mga dahon sa pagbaba ni Rico. Tsaka nagpaalam pa ako kay Papa, mahinang dagdag niya. Mabilis na umupo sa tabi niya si Rico at kinuha ang mga libro sa maliit niyang bag. "Basahin mo na," aniya at inabot ang libro ng Florante at Laura kay Dilara. Mabilis na tinanggap ni Dilara iyon at sandaling pinagmasdan si Rico. Muli ay may kinuha itong iba pang libro. "Ang dami mo namang dala," namamanghang sabi ni Dilara. Nagulat siguro ito dahil nagkasya ang 5 libro sa maliit nitong bag. "Ah, oo, para na rin may gagawin ako habang nagbabasa ka rin," nakangiting tugon nito sa kanya. "Pwede bang pahiram rin ako niyan pagkatapos mong basahin?" tanong ni Dilara. Muling lumingon sa kanya ang binata at tumango. Wala sa sariling napangiti na lang si Dilara dahil mabait pala ang binatilyo. Magmula nung araw na iyon ay lagi nang magkasama si Dilara at Rico. Sa 8 buwan nilang magkasama ay napagtanto nila na maliban sa pagbabasa ng libro ay meron pa silang pagkakapareho ng interest. Katulad na lang ng panonood ng action movies, drama at romance. Pareho rin sila ng gustong musika, yung mabagal at mainam sa tenga. Sa ilang buwan na iyon ay nagsimula na rin magkaroon ng ibang pakiramdam si Dilara kay Rico. Bukod kasi sa natural na mabait, marunong din itong umintindi ng babae. Malambing din ito kung minsan lagi siyang pinoprotektahan at higit sa lahat, palagay ang loob niya rito. Si Rico na din kasi ang nag-iisang lalaking nakakasama niya bukod sa mga pinsan niya. Kumbaga sa lalaki, siya na yung tipo ni Dilara. Hindi maiwasan ni Dilara na mamula sa tuwing hawakan ni Rico ang kamay niya. Bumibilis din ang tibok ng puso niya tuwing kasama ang binata. At ngayong araw na ito ay susubukan niyang sabihin ang nararamdaman niya para rito. Ilang oras na nagpapaikot-ikot si Dilara sa puno ng akasya. Kanina niya pa kasi inaantay ang lalaki sa tagpuan nila. At habang tumatagal ay napupuno siya ng kaba at pagtataka. Kinakabahan ito dahil iniisip niya ang magiging reaksyon nito. Ganon din ang mangyayari sa kanila pagkatapos niyang umamin. Maaaring magkalamat ba sila o mas magkaroon pa ng mas malalim at higit pang relasyon? Pagtataka naman ni Dilara dahil ngayon lang nahuli si Rico ng sobrang tagal. Nasanay rin kasi si Dilara na laging nauuna si Rico sa kanya. Ngunit iba ngayon, 3 oras na ay wala pa rin si Rico. Bawat segundo at bawat kaluskos na naririnig ni Dilara ay umaasa siyang si Rico na iyon. Tanghali na at kinakain niya na ang dalang pagkain na pagsasaluhan sana nila ni Rico. Nababagot man ito sa pag-aantay at nagbabadya na rin ang malakas na ulan, hindi pa rin ito uuwi sa kanilang bahay. Nais niyang makausap ang binata. Nais niyang komprontahin ito dahil pinaghintay siya nito ng matagal. Gustong-gustong malaman ni Dilara kung bakit nahuli ang binata at gustong-gusto niyang makita ito. Muling lumipas ang ilang oras, malapit na ang oras ng paghihiwalay nila. 4:00 kasi ang uwian nilang dalawa. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin ang binata. Kahit 1 minuto na lang bago mag 4:00 ay handa siyang magtagal at hantayin nito.
Basta masilayan niya lamang ang binata ngayong araw ay hindi mo na siya magagalit rito. Ngunit unti-unting pumatak ang kanina lang nagbabadyang ulan. Wala sa sarili at kusang tumulo na rin ang luha ni Dilara. Lumakas na ang ulan, ngunit yung pag-asang makikita niya si Rico ay humina. Nagsimula siyang mangamba na hindi na makikita ang binata. Makalipas ang 30 taon, tahimik na nakaupo si Dilara sa isang upuan. Katabi niya ang puno ng akasya na noon nasa bakanting lote. Matagal na ang binili ni Dilara ang lupa na ito, ngunit nandito pa rin ang kanilang tagpuan. Naaalala niya pang nagkasakit siya pagkatapos ng araw na iyon. Ngunit sa paglipas ng panahon ay wala na siyang naging balita kay Rico. Tuluyan na naglaho ang mga bagay na tungkol sa lalaki. Nagpatayo lamang ng isang maliit na bahay si Dilara rito nang hindi natatamaan ang puno na iyon. Hindi rin pumasok sa isip ng matanda na putulin ang puno. Dahil bukod sa marami siyang alaala dito, umaasa pa rin siyang babalik ito sa dati nilang tagpuan. Lumipas man ang ilang taon. "Mama!" Tawag ng isang lalaki na nasa 20 anyos ang edad. "Halika na, kakain na po tayo. Nakapaghain na rin po ako." Mabilis siyang inalayan nito papunta sa loob ng kanilang bahay. Nakahanda ngayon sa lamesa ang pritong bangus na naging paborito ni Dilara simula nung araw na iyon. Yun rin kasi ang paborito ni Rico. Mayroong 3 plato sa hapag ngayon. Ipinagtataka naman iyon ni Dilara, ngunit hindi niya rin nagawang magtanong. "Ay mama, may nakausap nga po pala akong matandang lalaki sa Facebook kanina." Saad ito habang pinagsisilbihan si Dilara. "Nasa Pilipinas daw po siya ngayon at gustong makita ka." Dagdag nito. Biglang natigilan ang buong katawan ni Dilara at tila na estatwa sa sarili niyang upuan. Dahan-dahan siyang napaangat ng tingin sa lalaki. "Sino daw?" utal na tanong nito. Nararamdaman niya na naman ang mga bagay na iyon. Para bang umaasa na naman siya. "Basta, ang sabi niya sa akin, kilalang kilala mo raw." Shh! Naputol ang sasabihin nito nang may marinig silang katok mula sa pinto. Si Dilara ay nanatili sa kanyang pwesto habang pinapakiramdaman ang taong pinagbuksan ng lalaki ng pinto. Nanginginig ang kamay nito habang inaabot ang kubyertos. Ngunit kusa niya nabitawan iyon nang marinig ang pamilyar na boses sa likod niya. Nasaan siya? Papalapit ng papalapit ang mga hakbang na naririnig ni Dilara at tuluyan itong natigilan nang magkita ang mga mata nila nang lingunin niya ito. Sa tagal ng panahon, nakita niya na rin ang matagal niya nang hinahanap. Dumating na ang taong matagal niya nang hinihintay at muling bumalik ang pamilyar na mga emosyon na matagal niya nang ibinaon. Katulad na lamang ng taong akala niyang matagal nang nahihimlay sa ilalim ng lupa na ngayon naman ay umahon sa hukay. "Dilara," tawag sa kanya nito. Kusang tumulo ang mga luha sa mata ni Dilara nang sambitin nito ang pangalan niya. "Rico?" Nagahalo ang mga emosyong lumapit si Dilara sa lalaki. Mabilis siyang niyakap nito. "Ang tagal kitang hinintay." Mahinang usal ni Dilara. Wala itong nagawa kundi yakapin pabalik ang lalaki. Galit man siya rito, ngunit nangingibabaw pa rin ang pangungulila niya rito. "Patawad," puno ng sinseridad na sabi nito sa kanya. "Maiwan ko muna po kayo mama," saad ng lalaki sa gilid nila. Ngumiti ito kay Rico at mabilis na iniwan ang dalawa. Katahimikan ang namagitan sa kanila ni Rico.
Hindi man sigurado sa unang lalabas sa labi ni Dilara ay pinangunahan niya pa rin itong magsalita. Bakit? Bakit bigla kang nawala? Bakas ang sakit sa tono ni Dilara. Napayuko lang muna si Rico bago ito tuluyang magsalita. Ikinuwento niya ang lahat na nangyari magmula nang umalis ito. Yung araw kung kailan nagantay si Dilara sa puno ng akasya. Nagkaroon kasi ng problema ang pamilya nito. Agad siyang isinama ng ina papunta sa tiyahin nito. Ang akala niya ay ilang araw lang ang itatagal noon hanggang sa malaman niyang dadalhin siya ng ina sa ibang bansa. Gusto man niyang bumalik at magpaalam kay Dilara ay hindi niya nagawa. Masyado kasi siyang pinaghigpitan ng kanyang ina na huwag makipagkita sa kanyang ama o tumapak sa lugar na iyon, kung kaya't hindi siya nakabalik at nakapagpaalam kay Dilara. Ilang taon na rin ang lumipas noon nang ipakasal naman siya ng ina sa anak ng kaibigan nitong si Aliana. Ngunit hindi rin naging maganda ang relasyon nila, kaya naman naghiwalay rin sila. Nasa 30 na ang edad ni Rico na magplano naman siyang balikan si Dilara. Ngunit sa kasamaang palad, ang nanay nito ay naratay sa ospital ng ilang taon hanggang sa pumanaw ito. Bumalik ako pagkatapos noon, ngunit ang balita ko ay kakasal ka na. Malungkot na sambit ni Rico. Hindi ko alam kung paano kita babalikan o kung may mukha pa ba akong iharap sa iyo. Dagdag pa niya. Kumunot ang noo ni Dilara nang marinig. Hindi siya ikinasal at hindi niya pinlanong maikasal. Inampun niya lamang ang itinuturing niyang anak ngayon na si Makmak, na anak naman ng pinsan niya, para naman may makasama ito sa buhay. Tila isang nobela ang nangyari sa buhay nila Rico at Dilara. May mga pangyayaring hindi nila inaasahan na naglayo sa kanilang dalawa. Maaari ba tayong magsimula uli? Tanong ni Rico. Nag-aalinlangang tumingin si Dilara kay Rico nang tanungin niya iyon. Pwede pa ba silang magmahalan kung gayon ang edad nila ay wala na sa kalendaryo? Ngunit panahon na rin ang nagsabing babalik ang isa at itutuloy ang dating naudlot. Marami na silang pinagdaanan, hindi na naman siguro kasalanan kung magmahalan sila. Ngumiti si Dilara at tumango kay Rico. Magsimula tayo. Mabilis na niyakap na mahigpit si Dilara. Pagkatapos noon, sisimulan na nila ang panibagong kabanata sa pagitan ng ilang taon. Ang pagmamahal ay walang pinipili, mapanahon, edad o kasarian paman. Pag nagmahal ka ng totoo, hindi kalaban ang tagal ng pagkikita, dahil panahon ang nagpapatatag at ang mga pinagdadaanan nyo. It's just a matter of time, not the feelings. Pag nagantay ka, ang kasabihang the one that got away ay magiging the one that meant for you. Maraming salamat mga kakwentuhan. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na ating kwentuhan.